Sa pagbisita dito noong Hulyo at Agosto taong 2024, magpapakilala kami itong magagandang lotus flower blooming scene sa iyo. Lalo na dito. Sa tabi mismo ng lugar isang tanggapan ng pamahalaan mula sa Joseon Dynasty sa Korea tinawag si Gwanggokji ay matatagpuan at ito ay unang nilinang bulaklak ng lotus sa Korea. Mayroong ilang mga bulaklak ng lotus, ngunit ang katotohanan na makikita mo ang malakas na sigla ng puno ng lotus ay isang maliit na aliw sa iyo. Naantig ako sa sigla na sa parehong natural na lugar ang bulaklak ng lotus ay patuloy na lumalaki ng malakas, pagtagumpayan ang malamig na taglamig. Sa Korea, China, at Japan, ang mga bulaklak ng lotus na may mga katangian ng paglaki sa isang lawa ay may sensinang lumalaki. Ang China ay kilala bilang lugar ng pinagmulan ng bulaklak ng lotus. Sa mga bansa sa silangan, karamihan sa mga hari at emperador mas gusto ang isang lawa, at kaya maraming bulaklak ng lotus na tumutubo sa isang lawa. Ang mga bulaklak ng lotus ay kumakatawan at sumasalamin sa kasaysayan at relihiyon ng ang silangang mga bansa. Ang lotus ay katutubong sa Timog Asya at Hilagang Australia, kahit na ito ay tumubo sa putik. Ito ay isang malinis at marangal na halaman na nagbigay ang mga tao ng maraming mga bansa ay isang pakiramdam ng pagiging pamilyar. Lumalaki ito sa mga lawa at nililinang din sa mga palayan. Ang rhizome ay makapal, umaabot sa gilid, may maraming mga node, at ang dulo ay nagiging makapal lalo na sa taglagas. Ang mga dahon ay lumalabas mula sa rhizome at nakabitin sa dulo ng mga tangkay na lumalaki hanggang 1 hanggang 2 metro ang taas at bilog. Bilang karagdagan, ang diameter ng dahon ay halos 40 centimeters. Hindi ito basa ng tubig, ang mga ugat ay kumakalat ng radially, at ang mga gilid ay makinis. Ang tangkay ay may mga tinik sa labas, at ang butas sa loob ay kumukonekta sa butas sa tangkay sa ilalim ng lupa. Ang mga bulaklak ay namumulaklak mula Hulyo hanggang Agosto, pula o puti, isabit ang isa sa dulo ng tangkay ng bulaklak. Ay 15 hanggang 20 centimeters ang lapad, at may mga tinik sa tangkay ng bulaklak. Ang mga talulot ay hugis tulad ng isang baligtad na itlog at may maraming stamens. Ang tokupais ay malaki at patag. Mga 10 centimeters ang diametro, at ang prutas ay isang nut. Ang buto ay nakapaloob sa butas ng tokupais. Ang mga buto ay may mahabang buhay. At may mga halimbawa ng 2,000 taong gulang na mga buto na umuusbong. Ang mga lahi ay karaniwang nahahati sa malaki, katamtaman, at maliliit na uri. Ang mga dahon ay ginagamit bilang isang astringent at hemostatic agent, at ginagamit sa katutubong gamot upang gamutin ang kawalan ng pagpipigil sa ihi. Ang underground stem ay tinatawag na lotus root at may medyo mataas na nilalaman ng bitamina at mineral, kaya madalas itong ginagamit sa mga hilaw na gulay at iba pang mga pagkain. Ang mga rhizome at prutas ay nakapagpapagaling at ginagamit para sa mga sakit na ginekologiko. Folklore at tradisyon ng English lotus ay tumutukoy sa lotus at water lily na magkasama.